Kahit na matagal na akong naglo-low carb, may mga pagkakataon pa rin na napapatikim ako ng high carb na pagkain. Lalo na kapag bago yung isang pagkain at curious lang ako sa lasa. Kagaya na lang nitong creamy spinach pizza na ito. Magmula nung natikman ko yon, palagi ko na siyang nire-recreate sa bahay. Pero instead na gumamit ng spinach, kangkong ang ginagamit ko. Ang laki kasi ng diferensya sa presyo eh. Kagaya nito, 27 pesos lang yan. Samantalang yung isang pack ng spinach na nakita ko dun sa supermarket ay nasa 180 plus pesos. Kaya okay na ako sa kangkong. Hindi rin naman nalalayo yung lasa niya dahil hahaluan din naman yan ng maraming cheese mamaya. Kaya okay na ako dito. If in case mas prefer ninyo ang spinach, then okay lang naman. Kung spinach ang gagamitin ninyo, iba-blanch nyo lang siya sa mainit na tubig, saglit na saglit lang. Kaya lang kangkong kasi itong ginagamit ko at medyo matigas siya kumpara kay spinach, kaya pinapakuluan ko siya ng ilang minuto pa. Nag-a-add lang ako ng salt, halo-halo hanggang sa maging ganyan na yung itsura niya, yung parang overcooked na yung ganon, yung nagiging dark green na yung tubig. Tapos, kapag okay na siya, saka ko pipigain muna para walang masyadong liquid na mahalo, tapos hihiwain ko ng maliliit. And from there, hahaluan ko na siya ng cream cheese. 1/3 na block ng cream cheese yan na nahulog na dula sa aking kamay. Pero yung dalawa lang na yan ang aking pinaghahalo. Itong recipe na ito yung reason kung bakit ang hilig kong mag-imbak ng cream cheese sa bahay. Hindi naman ako masyadong natitempt na umorder ng regular na high carb na pizza dahil nakakahilo kasi kapag high carb yung kinakain. Kaya mas okay na ako na gumagawa na lang ng low carb alternative. Next, gawa naman tayo ng sauce. 1 tablespoon ng all-purpose cream yung inihalo ko and medyo weird yung itsura niya pero hindi pa naman po yan sira. Iniwan ko lang kasi siya sa ref kaya ganyan yung itsura niya. Nag-add din ako ng black pepper at saka ng garlic powder at yung puting yan ay sour cream. Parmesan cheese naman yung nilalagay ko dito pero kung wala kayong Parmesan cheese, kahit yung quick melt or cheddar cheese ay pwede na rin naman. Usually, quick melt lang talaga yung hinahalo ko dito. Nagkataon lang na meron akong Parmesan sa ref. Kaya yun na lang yung hinalo ko para mas masarap naman. Pagdating pala sa measurement, tansya-tansya lang. So, hinahalo-halo ko lang siya, tapos tikim, tapos nag-a-add lang ako ng salt or pepper, depende sa kung ano yung kulang. In this case, puro asin yung hinalo ko kasi medyo matabang yung lasa niya. Hindi ako minsan naglalagay kasi ng asin dahil usually kapag quick melt yung hinahalo ko, maalat na yun eh. Pero yung Parmesan, hindi siya ganun kaalat, kaya ayan, nagdagdag ako ng nagdagdag ng asin. Ito namang next na ginagawa ko ay yun yung magiging alternative ko para sa pizza dough. 20 grams ng mozzarella cheese yon, tapos isang perasong itlog, and 1 tablespoon ng almond flour. Marami tayong option pagdating sa low carb alternative ng pizza dough, pero yung gagawin ko is shuffles talaga siya. Hindi siya yung regular na pizza. Pwede rin kayong bumili online or gumawa na lang ng mga flatbread tapos yun yung gagamitin ninyo na substitute dun sa dough para magiging parang ano siya, thin crust na pizza. Kaya lang masyado na kasing complicated para sa akin yung mga ganong recipe kaya okay na ako sa truffles. Etong truffles na ito, yung ginagamit ko talaga na alternative sa bread. Kaya kapag kumakain ako ng burger, ito yung ginagamit ko na bun. Kaya lang din ako bumili ng waffle maker para makagawa ng truffles. Kaya kung makikita nyo, medyo gas-gas na ang aking waffle maker dahil palagi ko talaga itong ginagamit. Mozzarella cheese nga pala yung ginamit ko para dito sa truffles. Pero hindi nyo kailangan gumamit nun ha. Okay lang kahit quick melt at saka okay lang kahit cheddar cheese. Actually, mas magiging crispy nga siya kapag quick melt eh. Ayun lang medyo maalat, kaya konting tansya pagdating sa ingredients. Tapos, ayan na, ilalagay na natin ang toppings. So, una kong inilagay, syempre yung white sauce niya. Tapos, on top ng white sauce, naglagay rin ako ng mozzarella cheese. And on top, binilog ko lang yung spinach na merong halong cream cheese para ipatong lang siya ng ganyan. Di ba ganyan yung itsura dun sa Angel's Pizza? Tapos, inilagay ko lang siya sa air fryer, hinintay ko lang na mag-melt yung kanyang cheese. Pero paano naman kung wala kayong air fryer? Okay lang yan. Pwedeng iluto nyo na lang siya sa pan. And dito, dinidemonstrate ko sa inyo or pinapakita ko sa inyo na posible kahit wala kayong waffle maker, kahit wala kayong air fryer,
kahit iluto nyo lang siya sa pan, okay lang. Yun nga lang nung binaligtad ko siya, medyo hindi pa siya crispy. So, patagalin nyo lang siya para magiging crispy yung ilalim. Tapos, ganun lang din. Same procedure lang din. Pagpapatung-patungin lang yung white sauce na ginawa natin kanina. Tapos, lalagyan siya ng cheese at ilalagay sa taas yung binilog na cream cheese na merong spinach. Ganun lang siya kasimple. Tapos, lalagyan lang ng cover para magme-melt yung cheese on top. Eto na siya, 'di ba? Parang Angel's Pizza talaga. Para mas masarap, naghahalo pa ako dito ng chili flakes at saka hot sauce. Pero dahil takam na ako nung araw na ito, nakalimutan ko na siyang haluan. Naalala ko na lang yung hot sauce at saka nung chili flakes nung ubos ko na yung pizza na ginawa ko. Kaya kung nagki-crave din kayo, gawa na lang din kayo ng low carb alternative para mas healthy.